Ngayon, ito naman pong si Jesus Palsis, mga bossing, nag-post din patungkol yata. Sa Bagman din ho ata ito, mga kababayan. Sabi ni Jesus Palsis, Tweety Bird confirms BBM has given the go signal na 100% ilaglag na si Amy Marcos. Baka ito ho talaga ang dahilan. No? Wala tayong magagawa. Ba't adan? Hindi, wala tayong magagawa. Kahit kapatid ko yan. Eto, hiningi ko, no? Kumandidato ko para sa pagka-presidente at nasa mandato ko na linisin ang Pilipinas. Wala. Lumabag sa batas ang aking kapatid. Wala akong magagawa kundi masama yan sa kulungan. Diba? Tingin ko yan kung sakali. Tweety Bird confirms BBM has given the go signal na 100% ilaglag na si Amy Marcos pag lumabas na daw ang bagman niya from DPWH as a senator and as a governor of Ilocos Norte, ipapakulong na ang hilaw na mangga. Ang hilaw na mangga. Alam nyo ho, hindi ho malayo yan, mga bossing. Posible na ganyan talaga kung bakit. Kasi mga kababayan, tayong mga Pilipino, makapamilya ho tayo eh. Diba? Makapamilya ho tayo. Hanggat maaari hindi mo ilalagay sa kahihiyan yung pamilya mo. Pero yung kay Amy Marcos na nakita natin, mismo ang sabi ni Sandro Marcos, kahit itanong nyo doon sa mga anak ni Amy Marcos, sasabihin nila hindi totoo yung sinabi ng nanay nila. Pero iba si Amy, ano? Iba si Amy, mga kababayan. Pati po yung hugis ng muka, iba si Amy. Diba? Ngayon, eto, mabilisan ko ipapakita sa inyo yung sagot ho ni Sandro Marcos, mga kababayan. Eto, asan ba? Eto, asan nga? Eto nga. Ayan ho, mga boss chief amo sir. Mabilisang sagot ni Sandro Marcos, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Correct. Hindi, para daw ho maniwala kayo na concern si Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, dinagdagan naman daw niya ng, ading, halika na, umuwi na tayo, pagod na tayo. Para daw ho, ramdam na concern. Diba? Si Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nung anak ni Pangulo, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Ito ho mga kababayan, yung mismong sinabi ni Bongbong. Ni Sandro, I have always acknowledged and respect the role of my tita Senator Amy Marcos played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last. Biruin mo, no? Dinawit na siya, dinamay na siya. Tingnan mo nga itsura ni ni Sandro Marcos. Kung itsura na bumabatak. Siguro ho, mga kababayan, ipagpalagay na natin, kunyari na lang po, no? Bumabatak yung mga magulang. Sabihin na natin, example lang ho ito bumabatak si Pangulong Bongbong Marcos at yung asawa. Pagbibigyan natin sila. Pero, yung mga magulang po, hindi nila hahayaan na malulong yung kanilang anak sa droga ho, mga bossing. Kaya napaka-imposible nung sinasabi talaga ni Amy Marcos. No? To further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false, but dangerous, irresponsible, sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Totoo.
baliw si Amy. Ay, hindi, sabi ni Felix Paborada oh. Hoy Amy, baliw ka na. Sira na ang TikTok mo. Oh, kupal kang botox ka. Nakabotox ba si Amy? Nakabotox ka si Amy Marcos? Hindi ko alam, ano? Pero ayan, mismong si Sandro Marcos na ho. Sinasagot na ho siya, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. At eto pa, ano po, yung hinaing nung netizen, mga kababayan, talagang ano tawag dun? Bukong-buko si Amy Marcos, mga bossing. Ito, papakita ko sa inyo, ha? Ito, ipapakita ko sa inyo. Yung netizen talagang binuko si Amy Marcos. Ayan, ho. Pero, syempre, mga boss chief amo, sir, lilipat na tayo doon sa Birahan PH, no? Pag-usapan natin ito. Maganda yung mga sinabi dito ni Mariel, mga kababayan. No? Ano gagawin nyo sa paglipat dun sa Birahan PH? Diyan po, sa taas ng comment section, meron pong link dyan. Ang gagawin nyo lang po, i-press nyo yung link. No? Tapos rekta na po kayong dadalin sa Birahan PH. In 5 minutes, kita-kita tayo doon. Umpisahan agad natin yung live stream, mga kababayan, sa Birahan PH.